So ito na yung binuo nating plantsahan or flat iron stand. Ayun o. Yan, para siyang kwan. Pwede nang gawing kwan to, skateboard. Oh no! Tapos yung gagawin natin paa nandun. So ito naman yung mga paa na gagamitin natin doon para sa pakabayo. Ayan. Yan mga kaps, gagawa tayo ng DIY na pakabayo or yung flat iron stand. Ito, gumawa na tayo ng plano, 12 or 30 cm yung lapad niya. Tapos 120 yung haba niya, kasama na yung lagayan ng ng plancha. Tapos yung paa niya gagamitin natin kahoy dito. Ang kapal ay 1, tapos yung lapad naman niya is 1 medya. Yan, 80 cm yung taas niya. Tapos pwede ibaba. So maglalagay lang naman tayo ng block dito, stopper niya. Kasi ito, yung panggitna niya natutupi. Space saver. Ayan. So ito na yung gagamitin nating top. Ayan. Ang lapad niya ay 12 inches. Tapos yung haba naman niya, pwede na rin nating isagad yung haba nito kasi yan, 110, 45. Pero masyadong mahaba kasi dapat at least 1 meter lang. So, hindi na natin kailangan bumili pa ng ng stand ng plantsahan. O gagawa na lang tayo para makatipid, di ba? Well, ito na yung gagamitin natin mga kaps na pang paa niya. So ito kasi 2 ang kapal. Titistisin na lang natin yan. Yan, sobra pa nga siya sa 2 eh. So pag tinipak natin, di 1-1, tapos tsaka natin titistisin ng 1 medya. Itong lapad na to. So 6 lang na may kailangan natin.
Hello mga kaps, magandang araw sa ating lahat. Ngayon may ipapakita ko sa inyo magandang klase ng kahoy. Ang pangalan nito mga kaps ay lanutan. Medyo mamula-mula o parang violet ang dating ng kahoy. Maganda siya. So comment down below mga kaps kung kilala nyo tong kahoy na to. Ayan siya oh. Ano, violet yung kulay nung pusot niya, ang kahoy niya mismo. Tinetable ni Mang JR. Bali yan, kila ano yan, kila mama. Sarili nila yung kahoy. Ayan yung kulay ng kahoy mga kapso. Gagawin natin ulit yan na storage cabinet. Bali yung nauna natin ginawa, tatlo pa ulit yung gagawin natin. So eto mga pang frame ng body ng ating cabinet. So yan yung gagamitin natin na kahoy. Lanutan. Ayan. So yung mga kaps, yung lanutan na to, ito yung ginagawang baras ng kalesa, no? Kung nakakakita kayo ng kalesa ng kabayo, ito yun, ito yung kahoy na yun. Ayan o. Ganda nung wood structure niya, yung grain structure niya. Lalo kapag ka-tinable natin yan or pinlaner natin yung palapad. Yan, titable ng palapad para makita natin yung tsura mga kaps. Makunat yung pagkakahoy niya. Kaso nga lang, medyo madalang yata yung ganitong kahoy kasi lanutan. Ayan. Ayan o. Yung grain structure niya, ma-violet yung dating niya.
Anong gagawin? Utos ng damdamin, para bang hangin na kahirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y galing. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais ko'y malaman mo na iniibig kita. Ayan mga kaps, so medyo patapos na itong ginagawa nating pakabayo. So ito magagamit na naman itong si Tex screw. So dito sa pinaka joint nitong paa mga kaps, ayan, maliwanag po, kakaroon tayo ng spacer. So ito, ayan, dito sa isang part na to, malaki yung butas, so lulusot lang to. Kumbaga eto free siya, tapos ito naman naka-fix para magkakaroon siya ng play, para na sa ganon yung paa natin sa center joint niya is magko-cross siya, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. So dito ang gagamitin natin talim ng drill bit is 1/4, at dun sa kabila naman is 3/16. Sa 1/4 kasi na talim, free lang itong ating Tex screw. Ayan. So dito ibinutas natin is yung 1/4 na talim. Ayan. So malaya lang siya mag-play. Tapos dito sa 3/16, dun siya kakagat na. So dun sa pangalawang paa niya, sa kapartner nito, ganun magiging forma niya. So fix siya dito sa part na to, tapos dito nagpe-play siya. Ayan. Kaya napakaraming use nitong Tex screw mga kaps. Tapos ito naman, lalagyan natin yung washer na ito dito sa part na ito, sa harap, para hindi magkakaroon ng friction itong ulo ng Tex screw din sa ahoy. Kaya magiging maganda yung smooth lang yung laro, yung play nitong paano ating pakabayo.
Kaya mga kaps, tapos na. Ang kulang na lang natin ay yung stopper para dito sa ano. So itong sukat na to, basta nag-stop siya rito. Ayan. Ang standard size niya is 80 na dito sa dulo ng paa na to hanggang dito sa top natin, 80 cm. Ayan. So dadagdagan pa natin yan mga kaps ng ilan pang mga stopper dito, sa mga tatlo siguro. Tatlo, para pwede natin siyang ibaba yung mababang ano lang, tayo. Alright mga kaps, so natapos na natin itong ating DIY pakabayo or flat iron stand. Ayan, ang finish mga kaps. So itong nilagay nating bakal dito mga kaps, ito ay plain bar lang, ano, na bibili to sa hardware, 7mm o kaya yung 1/4. Yan, plain bar. So tinutasan lang natin sa dito. Yan, tigas naman. Para mainit man yung plancha, patong natin. Sakto dito mga kaps yung plancha. So testingin natin ngayon para makita nyo. Ito yung plancha mga kaps. Testingin natin. Saktong sakto. Wow! Ayos. So yan, kung nakita nyo kanina mga kaps, meron tayong adjustment dun sa ilalim. Ayun. So wala tayong problema dun sa, kasi may stopper siya dito sa ano. So nakapasok itong paa niya rito. So hindi siya pupunta sa left, hindi siya pupunta sa right. Saka ayan yung stopper niya. So tatlo yung adjustment. Yan yung kadalasang size dito sa pinakamataas. So kung ibababa naman natin, para kung halimbawa nakaupo kayo, yan, ibababa lang natin dun mga kaps. So I hope na nagustuhan nyo yung video natin for today mga kaps. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, ay please don't forget to subscribe at click mo na rin ang bell notification para updated ka sa mga bago nating uploads. Just comment down below kung may mga request kayo mga kaps at pwede natin gawan yan ng content. Salamat ng marami sa patuloy na suporta. Nga pala, bago natin tapusin, ang ginamit nating kahoy dyan mga kaps is G. Melina wood. Okay, so kung gusto, pwede nyo rin gawin sa inyo to mga kaps. Simple lang, simple lang. Kung halimbawa meron kayong mga maliliit na kahoy, kasi ito, ano, 1 and 3/8 na nga lang to na uno ang kapal. Kayang-kaya nyo rin yan gawin mga kaps. Ayan. Thank you so much and Godspeed everyone.